Ang pinaka-paborito na kong party sa Talabong, kanang naay balas, makita nimo ang sonation sa mga mangrove. Diya po sa tunga sa Talabong, naay daghang kay mga bats, mga halas, sea snakes, wild ducks ng itlog. Ingon ana kagwapa para nako ng dapita. So, kani nga wildlife research is amo ning gibuhat for listing of species like preliminary survey diri sa Talabong Mangrove Forest, knowing some species wala pa records ang city. So, mo na siya mo ang gibuhat karon. Nindot po siya nga experience nga dili lang ta mo appreciate but also mag take ta og action nga how to protect these wildlife species, not knowing nga kani sila diri lang de sa ato makita or like sa ato lang pud sila mo dapig. Kani nga mga project napunta siya diri sa bais para pud diri sa local nga mailapod ang bais nga nadi sila inani nga dapat kani ilahang protektahan and also garbo pud sa ilahang nga nindot ang ilahang lugar kay naa sila inani ka diverse nga Talabong Mangrove Forest. Kaniadto sa wala pay protection ang Talabong hinag na kaayo kay gipangahoy karon baga na kaayo. Ang kausaban sa Talabong karon nga giprotektahan sa gobyerno kauban sa mga NGOs kini nilambo siya. Ang mga bantay dagat dili lang pag-enforsar sa mga balaod sa kadagatan. Amo silang gi-train, gi-mold na mabati nila ang konserbasyon, gi-edukar unsa ka importansya ang maong ecosystem kay kung nakatuna nila unsa ka importante ang ecosystem ug ang mga balaod nga luyon ni ana mahimong epektibo ang ilang pagbantay sa environment. Karong mga panahon na, tsada na atong Talabong ganaan na nagprotektar nila. Daghang mga klase-klase sa langgam dire. Kaya na may protektar nila kami dire. Kasi gimigkuan ko ada yung wa na kayo mamutol nga sa atong mga mangrove. Mahadlok na silang mukuan kay na may gwardiya. Di nato abusaran ang mga mangrove nato dire sa ato ang lugar, di nato pamutlon. Kita magbuhat illegal para na mudagan po sila. Yung ato po na silang suporta kung na mga kalamidad ng itabog, na tsunami. Usap mo silang musagang kaysa ughawan jod, adrikta, peligro kayo. Mong kita ra po atong mudautan atong buhat, ang balik na po nato na mahayta. Dako kay namong kalipay nga anaa ang Oceanos, kauban ang simithi sa Security Bank nga ni paambit sa ilang eksperto sa pagkuha og mga importanteng mga datos sa amo ang resources diri sa Pais City para magam-an unya namo puhon og mga polisiya unsaon namo pagprotektar para sa amo ang database unya paggama og mga livelihood ug para pa mapalambo ang kamatahom sa Bais. Project MITI is a strategic collaboration between Communities for Nature, Security Bank, and Oceanos Conservation focused on ecosystem regeneration and strengthening communities. This is about restoring mangroves, building local capability,
and creating sustainable so that we can secure a future for all, that where people and nature thrive together. This is not just a plain environmental project, but it's all about resilience and shared responsibility. There are three reasons why we chose our project sites for Project Miti, namely Aringay and Bais. Number one is it's environmental pressure, number two is community vulnerability, and number three is addressing the gaps in the conservation work that's already there. So for Aringay, it has repeated flooding, typhoons visit the area, so hence the reason why there is restoration of mangroves in the project deliverables. Number two is that we also wanted to help Bais in terms of its monitoring of its wildlife there and assessment. Education is a key element for Project Miti, and a few initiatives that we have under this project is the community engagement or education and public awareness. There is an element of immersive learning there, but also citizen science. And then we also have the one-day forum, which creates a space for partners and local government units and POs to come together, learn together, but also agree outcomes and how they deliver actions or initiatives to contribute to the conservation, especially in the restoration, but also in sustainable livelihoods. So at the one-day forum, we turned over equipment to the Bantay Dagat, and this is also really important to show that we support these environmental stewards in terms of delivering their work and protecting the environment. So, mauni ang atong project sa mangrove rehabilitation. Ang ginabuhat nato karon, makita ninyo, ginasaka nato ang elevation sa soil. So, ginataas namo siya kay ang original gid niya na katason is dapat dili siya below mean sea level. Maunang medyo science-based ang atong gabuhaton. Ginasaka nato ang yuta para dadto ang pinaka taas og survival rate sa atong mangroves. And then pwede ta maghimog mga islands or mounds para dadto din ta magtanom og mga mangroves. Pwede na din nato na mabuhat sa tibuok fish pond or mga any abandoned fish pond. So, pero dili nato punon ang isa ka fish pond kay naaray maximum capacity ang isa ka area na pwede matamnan para pod ang atong biodiversity, atong invertebrates, mga shells ug atong birds naa pa sila space na pwede sila makakaon. Hi everyone! So today, in celebration of the World Ocean Month, we are now heading to our planting site together with volunteer employees from Security Bank Corporation. So this is one of our activities for Project Miti, our joint project together with Communities for Nature and Security Bank. So we just arrived at our planting site, and now we're about to plant 1,000 mangrove seedlings together with Security Bank employees. In the past, the bank has really been involved in the community through our foundation, which has been focused on education. Something like this really is of larger scope, and I think it's the first time that the bank is doing it. I think it's also the first time that any financial institution in the Philippines might be doing something of this scale. And what we really hope to exemplify is really that there's a chance
for financial institutions like ourselves to be involved in conservation projects, in projects that really enable and empower the community to build resilience, especially now in the face of climate change. We hope it will be a proactive first step, and eventually that we can be perhaps maybe a role model that others can follow, so that we can create a ripple effect and make a bigger lasting impact. Hanggang ngayon po, hindi na po kami nag-evacuate. Kasi yung pagtatanim po ng tungkol po sa mangrove, dun po na ano yung ano namin, na hindi na kami pumupunta sa ibang ano. Ang amo karong advokasya sa IE sila mo campaign, tabang pod ang mga NGO like Oceanos, Mithi ug Security Bank gisulod na namo ang mga akadem. Among gipananghin sa eskwelahan nga ang mga best practices gama sa gobyerno para kaayuhan sa ato, pagprotektar sa ato ang resources sa kadagatan, atong mahulma didto sa kabataan pa sayo. Ulahan makabalo sila nga unsa ka importante ang maong resources para sa ilang kaugmaon. Inig-uli nila silang balay kung nakat-on siya sa amo ang information ang tanasabwag kanila, sila na mismo adto sa ilang amahan pa, illegal na pa. Kaning mga advokasya, dili jud ni siya muhunong. Bisan pag mga matay namin, na aming mga anak nga mupadayon, kay kita gatan-aw ta sa mga sunod nga moabot sa kalibutan. Ang kinabuhi sa kalibutan, dili lang tao, sila tanan nga naay kinabuhi, konektado ang tanan. Ang ngayon lang protektahan.